Sa Alberta, malungkot daw ang simula ng bagong taon para sa komunidad sa Westlock matapos ang biglaang pagkamatay ng isang Pilipino sa lugar. Ngayon ang komunidad nagtutulong-tulong, makalikom ng pera para matupad ang huling kahilingan ng kababayang sumakabilang buhay. Ito ang fundraiser na sinimula ng grupong Westlock Filipino-Canadian Association sa Alberta matapos ang anilay biglang pagkamatay ng 29 na taong gulang na Pilipinong si Renerio Javier Reforma. 1 week lang ang pagitan na birthday niya, di pa siya umabot. Pinsan ni Reforma si Ronalyn Uyenko. Anya, nagtrabaho daw sa East Africa ang yumang pinsan bago lumipat sa Canada 2 taon na ang nakakaraan. Sinusuportahan daw nito ang pag-aaral ng kapatid sa Pilipinas matapos pumanaw ang ina. Kasi sobrang conscious po sa katawan niya. Talagang pagkakain po ng tinola yan, tatanggalin niya yung taba ng manok. Sobrang fit. Ganun po. Kaya wala po sa namin na ba't siya namatay hanggang ngayon. Question mark pa rin kami na ba't hindi pa rin kami naniniwala na talagang wala na ba talaga siya. Naging kilalang miyembro ng komunidad sa Westlock si Reforma dahil sa pagiging bahagi niya sa basketball league sa lugar. Marami raw sa komunidad, ikinagulat ang kanyang biglang pagkawala. Kahit sa Edmonton, kasali siya doon, talagang hinugot siya para maglaro. Na MVP pa siya isang beses dito sa lugar namin. Kahit sinong tao dito, sobrang hindi siya nakitaan ng may naramdaman ba o bakit ganun nangyari na normal day lang, kinabukasan wala na. January 4 ng gabi raw nang agarang isinugod sa ospital si Reforma ng kanyang kasintahan. Bigla na lang po na nag-collapse. Noong unang collapse niya po, parang normal collapse lang. Tapos sabi, nung na 911 po siya, sinabi lang po ng ospital dito na emergency na dehydrated lang po siya or tsaka overfatigue lang po. Yun lang po yung sinabi sa kanya. Tapos nung pangalawang collapse po niya, nagbabasketball siya. Nag-collapse po siya sa court habang naglalaro ng basketball. Dehydrated na naman siya. Ganun po. Ito po yung pangatlo niyang collapse na malala na hindi na siya nakasurvive. Sumakabilang buhay siya hating gabi ng January 5, isang linggo bago ang kanyang ika-30 kaarawan. Pagdating po kasi sa ospital, tubing po agad siya. Sinabi po agad ng doktor na tinaningan po agad siya ng until midnight na lang po siya. Ginanon po agad siya na sabi po agad na brain death agad siya. Nagtatrabaho sa isang hatchery sa Canada si Reforma. Nag-aabang na raw sana ng resulta ng kanyang permanent residency application. Kamakailan, nagtipon ng komunidad para sa lamay ni Reforma. Ngayon, tulong-tulong din daw